Dito, nakita nyo kung paano paano ang sistema ng liderato natin. Pag ang leader bulok, lahat po bulok ang ina-appoint dito sa gobyerno natin. Kayo na ho. Gamitin nyo ang common sense po ninyo. Malalaman nyo kung tama ba, bulok ba ang sistema natin. Ang dalawang salot sa lipunan at sa bayang ito, kaming mga politiko at ang mga oligarchs na nagpupondo sa mga politiko para masolo ang yaman ng ating bayan. Pero ang sigaw nila, stop corruption, pero ayaw ng resignation. Marcos. Ako po, sarili kong pananaw, ang dalawang salot sa lipunan at sa bayang ito, kaming mga politiko at ang mga oligarchs na nagpupondo sa mga politiko para masolo ang yaman ng ating bayan. Nakatulong sila sa kontribusyon. Halimbawa na po kay Senador Escudero, nagbigay ng 30 million allegedly yung isang kontraktor. Ang hirap kalaman ang mga tao nagpapanggap, ang mga politiko naglilis-lilisan. Alam naman nila lahat yan na walang mananalong national candidate dito, libat kay Marcoleta, na hindi pinupondohan ng mga oligarchs na ito. Sa maliit na milyon, pinalalaki nila. Samantalang daang-daang milyon na binibigay ng mga oligarchs na to, plus paggamit ng helicopter, aeroplano, at manpower nila. Ang kapalit, dapat priority sila sa negosyo, sa yaman ng ating bayan. Ngayon, eto na naman po yan. Nalulungkot po ko, kumikilos ang ating kaparian, kumikilos, kaya ayaw ko pong gamitin ang makabayan, dahil ang makabayan, ito ay mga makomunista. Ang akin nung gagamitin, makabansa, makatao. Dahil po, nakita nila, na galit na ang masa. Sila ngayon ay nag-organize ng isang movement para makuha ang mga ordinaryong tao. Well-founded ang 1 trillion People's Power Mass. Kitang-kita po, saksi po ko, nandun po kami sa EDSA nung 21 kong yan. Sa placard pa lang, dala-dala na ng mga service vehicle nila. Placard pa lang, alam mo, may pondo na. Maganda ang design, maganda ang layout, maganda ang rate. Ang ginagamit, makinis na kahoy. Sino may dala? Yung mga makakaliwan party list. Sino ang nang-organisa? Yung mga kaparian namin. Dahil yung ating pong simbahan may anomalya rin. Kaya galit sila kay Digong. Dahil si Presidente Tatay Digong lang ang nagsabi ng anomalyan nila. Si Tatay Digong
nung mayor ng Davao, sinusuportahan niya ang mga makakaliwang ito dahil naniniwala siya na maganda ang layunin. Nang naging siya ang presidente, nagpatawag siya ng isang kapayapaan. Binigyan ng pagkakataon na mag-usap, pero ay pang nagpipisto ng ambos ang mga komunista po yan. Kaya itinigil. Pero gusto ko lang din po, si Joma Sison, produkto ng EDSA 1. Pinardon ni Corazon Aquino, pero ano ang ginawa? Ang mga kaliwa, meron ding anomalya. Revolutionary taxes. Pangingikid. Kaya po, ang hirap labanan ang bayan ito hanggang hindi po tayo nagkakaisa. Tayo ho, maraming leader, pero kailangan ho ang labanan nasa EDSA. Baka pwede ho, bawat isa sa atin, sa membro ng pamilya at kaibigan natin, baka sa atin magsimula ang tunay na people's power. Majority ho, tahimik, majority nababayaran ng ayuda. Lalong-lalo na pag alam nila may movement kami sa EDSA, yung mga congressman namin sa distrito namin, stay at home, naninigay na tigil 5 kilo sa mga tao, huwag lang makilaho. Sa rally. Paano natin lalabanan na ang perang ipinamumutmut ay pera ng bayan? Ay ako, gagamitin ko po ang ating forum na to. Salamat, sir. Ako po, isang kursihal, 67 years old, fulfilled ako sa mga anak ko. Pero yung pagtayo ko, para itama ang sitwasyong ito, ay para sa bayan natin ito. Sana ho, labanan natin ang puwersa ng kadiliman, ang pera na galing sa korupsyon na ipinangungudmod sa mga ordinaryong tao, mamamayan natin ngayon. Sa atin po, magsisimula bilang nakakaintindi, bilang nakakaangat sa mga ordinaryong tao na hindi makasigaw, hindi makalaban dahil ang kalaban nila pagkain araw-araw. Pagpasensya nyo, parang daming ko magsalita kasi nasa puso ko. Inaanyayahan po kayo sa tunay na people's power sa October 12. Kita-kita po tayo, ang bayang ito hindi ho magbabago kung hindi tayo magsasakripisyo. Kita-kita po namin sa mga nakikinig at nanonood sa atin na ang pagsasakripisyo po ito magsisimula po sa bawat isa sa atin na nandito po ngayon. Mabuhay po ang bansa natin, mabuhay po ang kapwa po Pilipino. Ang akin lang pong hinihiling, Diyos na ang gumawa para mabulgar ang anomalya at kawalangyaan ng administrasyong ito. Nasa atin ngayon ang gawa.
Isang magandang umaga po sa inyo lahat. My warmest greetings to everyone gathered for the grand launching of the Voice of Individuals of the Philippines for Sustainable Development. This initiative reflects the strength of ordinary Filipinos when they come together to amplify their voices and advocate for positive change. It is through platforms like this that we are reminded of the importance of unity, dialogue, and collective action in addressing issues that matter most to our people. As we continue to pursue a more inclusive and sustainable future for our nation, I encourage all of you to remain steadfast in your commitment to good governance, peace development, and the promotion of moral values. Let us keep working hand in hand to build a stronger and more resilient Philippines for generations to come. Congratulations on this milestone, and may your advocacy inspire more Filipinos to take part in shaping the future of our country. As your senator, I have authored 25 laws. I am principally sponsored 95 laws, including 93 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 191 laws. Bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad: malasakit centers, super love centers, at regional specialty centers. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, since 2019, nakamin po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at dalawang gold naman po sa 2024 Paris Olympics. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City, kung saan po meron na eskwelahan na pwede pong mag-aral at the same time pag-training ng student athletes. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. At patuloy ko pong susuportahan ang mga panukalang batas na makakatulong sa edukasyon. Nandito labang po ang Senator Kuya Bongo na handang mag-issue po sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil mission po ang magserbisyo sa ating mga kababayan Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo biyaya sa Diyos. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Okay, thank you very much, Senator Bongo, for that readings and message of support for this event this morning. Before we proceed with the forum, may I suggest that our board of directors can say also a few words. We'll start with Attorney Ryan Arte, but before I start, let me inform you also, Attorney Bobet Toriol has just sent me a message, a call. Sorry for she's not being able to make it this morning because nagbibinig sila sa Davao ngayon with Mayor Pastor Duterte. Maybe it's due to the recent 7.6 intensity 7.6 earthquake in Davao. So also with Attorney Lupino, who called me up, they are amongst the National Legal Advisors Organization. He's sick. He's sick right now, so was not able to make it. So can we now start with a short message from Attorney Marte, tapos si Sec Jen Ray mamaya, si Sam, si Edwin siguro, si Bobby, then si Rolin, si Tony. Just short message, and also from Saima. Okay, Thank you to our National Chairman, and magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga bisita, and sa ating pong media na nandito po, to all the honored guests today. So as a member of PIPST National Board, we are one in this genuine movement to call and act for, as what our national president says, honesty, transparency, and accountability of the people in the government. And of course, as mentioned by our national chairman, Ronald Adamat, for transformation and sustainable development of our beloved nation.
I believe that this movement is beyond political, but most importantly, that the voices of the Filipino people, the underprivileged, and the unheard leaders of good governance will be the most sought after voices in the near future. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal mo namin mga vlogger, mga reporter, at sa lahat po na bumubuo ng VIP sa ating chairman. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bilang Secretary General ng Barangay Constitution of the Philippines, ito marahil ang dahilan kaya binuo po namin ito dahil sa nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa. Dahil naniniwala po ako na ang tunay ng pambabago ng ating bayan ay magmumula sa pinakamaliit na sangay ng ating pamahalaan sa barangay. Kung mapansinin po ninyo, siguro pagkasabi yung mayabang siriyo nyo, hindi po. May tuturing ko po na bayani ang mga barangay dahil sa kasalukuyan. Lahat po ng pinakamataas na sangay ng ating pamahalaan mula pagulo hanggang sa baba. Ito po ay makapirap. Sila po yung tunay na nagpapahirap sa ating bayan. Kaya siguro, napapanahon na para magkaisa ang lahat po ng mga barangay official sa ating bansa kung saan palitan na ang ating liderato sa kasalukuyan. Muli po, sa inyo lang magandang Sama si Uto. Ano sinolan? Master TV yung sinolan. Magandang araw po sa ating lahat. Sa mga nasa presidential table, higit sa lahat yung ating ayan, yung ating media, vlogger. Ako po si Samuel Ramos. Ako po ay Regional Chairman ng Manila Taxi Regional Association at National Director ng National Public Transport Coalition o NPTC. Ang aming pong mga driver na sumapi po sa BIVS, the Voice of Individual for the Filipino for Sustainable Development. Kami po ay laging laman ng lansangan noon. Ang aming hinahi, disiplinahi, ang pulis, ang militar. Maraming salamat at disiplina naman. Ngayon, ang aming pong sektor, mula po sa padya, motorcycle, taxi, delivery, taxi, bus, UV-van at mga truckers ay dumadanas ng abuso ng mga traffic enforcer sa barangay, sa LGU, sa MMDA at BTO. Ang hinaing namin, sana ang boses namin ay disiplinahin ito, lalo na rin po yung mga traffic enforcer ng LGU. Ako po may karanasan at marami napapanood ko sa inyo, abusado. Wala kami kasalanan tsaka ka na magreklamo sa adjudication. Titikitan ko muna, imirwisyoin ka. Ako po, nangyari sa akin yun sa maling karatula ng Muntinlupa. Light vehicle, private only. Pag umikot doon ang taxi, huli. Pero ang TOTA, ang ADER, TNDS, hindi. Taxi lang. At ako po mismo pinakita ng taxi ko, impound. Yan po ay abusado ng mga traffic enforcer. Iba't iba pa. Marami. Ngayon, sa sustainable development naman, ako po, dati, ang aming mga taxi puti ay halos mamatay ko na dahil nagkaroon ng motorcycle taxi. Ngayon may tumulong sa akin mga yaman at investor. Dumating ang mga electric taxi. Ang naging problema, wala po kaming mga charging station. Ano po tinugtuan po namin para maging sustainable ng development? Yung pong EVDALO, Electric Vehicle Industry Development Act of Republic Act 11697. Sana tulungan kami ng local government o tulungan yung mga investor sapagkat kinaka po sila sa mga charging station. Nag-develop po kami ng regional taxi, regional TNBS, at regional minibus. Pattern po yung ginawa ng DOTR and Department ng Mose. Ngayon, ako po yung ordinaryo driver lang. Sa darating na panahon, salamat attorney, humingi ko ng advice. Sa tuwa ko po ng mga driver ay huwag manatiling driver,
magkaroon ng sariling kotse, magkaroon ng sariling sasakyan, lumagda ako na ako, ang samahan ko, ay magkaroon ng sariling kotse. May lumalabas ng balita, at ayoko matulad kayo na polis, na ordinaryong tao lang ako, makukulong ako dahil ako rin nag-smuggler ng 10,000 unit na electric vehicle. So pinapauna ko po, ordinaryong tao lang ako. Yung manirigan po sa akin, isinuli ko po yun. Hindi ko po tinanggap. Naghihirap po ako ngayon. Kaya, yung tatlong pakiusap ng Boys of Individual for Peace, disiplinahin niyo po. Ako siya, galing karon. Yung mga traffic enforcer. Ang pulis, ang militar, matino na. Ang traffic enforcer, pasahod pa sa sundalo, masahod pa sa pulis. Namimirwisyo po ng driver. So, yan po yung aking karahingan. Ang sektor ng transport ay dumadai at magpapakita ko kami muli ng malaking pwersa. Maraming salamat po, Samuel Ramos. Mahaba magsalita at hindi tinitigil hanggang hindi pinapalakpakan. Salamat po. Sorry, just a very quick advertisement. Paging whoever owns Honda car black, plate number ZTR412. Anyone? Again, Honda car black plate ZTR412. Kindly move your car. Honda ba yun? Honda. Paparapon na. Parapon natin, magkagil. Magandang lalaki ho ako sa inyo lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako at tayo po ay hinirang at pinili Commissioner at ang ating chairman ng BIBSD, Commissioner Adaman, Ronald Adaman. Alam niyo po, si Commissioner, natatandaan ko, nakasama ko po yan sa former President Duterte. Kami po ay parehong presidential appointee. Pero siya ay nakilala, i-share ko lang, ay kung natatandaan nyo, siya yung nagsalita ng over my dead body. No? Kasi that time, parang ang gusto ng mga makakaliwa, pinagtatanggal lahat yan. Sir Ronnie, kung siya pinagtatanggal yung mga nakaposisyon, binigyan ng posisyon ng mga kaliwa, pero pinagtatanggal lahat siya. Ang ginawa naman nila, ang plano nila, pabagsakin si Tatay Digong that time. So nagkaroon naman kami ng isang assembly ng mga pulong. Kung natatandaan nyo yung MRRD, NECC, isa po tayo sa mga miyembro noon at tayo po ang NCR chairman ng Metro Manila. No? Isa din po ako dun sa nanguna, no? Every time na merong magkakaroon ng mga pagtatangka kay Tatay Digong, kasama ko yan si Dang, no? Ang buong MRRT. Ako po yung front liner. Pagka merong mga rally, tinatamatan natin yung mga makakaliwa. Ayan na, umulan na. Okay. Naging appointee po ako ni Tatay Digong sa DAR at saka sa TILG. Tama po yung sinasabi ni Konsehal Ronnie, hindi lamang yan sa DPWH. Ako po, nasa DILG. May mga din na kami. No, kung bakit kami napunta sa DAR? Kung bakit ako napunta sa DAR? Kasi inalis kami sa DILG dahil doon sinumplong namin yung mga tiwali, no? Yung mga hindi magagandang ginagawa dyan sa DILG. Napakadami. Napakadami. Hindi lang yung DPWH. Ako ang sinasabi ko nga, yung mga sinasabi nilang institutional knowledge, yung mga matatagal na sa gobyerno, yan po ang mga tunay na mga korap sa gobyerno. Pagka may bago, katulad natin, nung in-appoint mo tayo sa gobyerno, bago tayo, ang tawag sa amin, mga bakasyonista lang yan, mawawala din ang mga yan. Yan ang mga sinasabi
yung tinatawag na institutional knowledge. Dapat pagtatanggalin yung lahat ng matatagal na ng mga empleyado dyan sa gobyerno. Dahil sa kanila nagsisimula yung pagtuturo ng mga tiwali sa gobyerno. So, nung nasa naman kami, unang-una rin akong tinanggal nung minura ni Tatay Digong etong bangag na presidente natin. Ang unang-una tinanggal, alam ko po, ang Davao Regional Director. Tapos, isinunda yung mga Duterte na mga nakapwesto. Ano ba ang ginagawa ko sa dam? Wala. Halos sa buong buhay ko, binononte ko para lang sa mga magsasaka. Kung natatandaan nyo po, nung pandemic, kami ang nanguna doon sa buhay sa gulay. Walang nakakalabas. Kami po, lahat ng community sa Metro Manila, pinadala natin yan ng pagkain, pinadala natin yan ng mga gulay, o kung ano man yung mga kailangan ng mga community. Nagbo-volunteer po tayo kahit wala naman po tayo. Sabi nila, pag nasa gobyerno ka, lalo na director po ako, mayayayaman ka. Nung isang araw lang po, naputulan ako ng meral ko. Buti pa yung meral ko, hindi namin mapakiusapan. Pero itong mga tiwaling mga buhaya sa gobyerno, ang kakapal na mukha hanggang ngayon. Kahit kitang-kita na sa dilim ng kanilang mga ginagawa, nandiyan pa rin. Sa akin po, tama na, sobra na. Kung sinasabi nung unang people power, tama na, sobra na, palitan na. Ito hindi lang palitan. No? Dapat ikulong. Pagkapatayin natin to mga to. No? Katatanda ko nung college ako eh. Tinanong ako ng isang professor, Mr. Jesta, ano ang maiaambag po sa bansa natin para tumino at maging maganda at maging ayos? Katatanda ko ito. Alam niyo po, sabi ko, tingin ko na ito mangyayari na. Sabi ko doon sa professor ko, lahat ng tao, pati ako, patayin nyo na rin. Bakit? Itira natin yung bagong henerasyon na mga, sabihin na natin 1 taon hanggang 10 taon o kung ilang taon yan. Pero may mga ilan tayo, no, na mga tao na ititira. Katulad ni Chairman Adaman. Itira natin si Dr. Richard Marta, no? Si Kunsehal. Alam niyo po, nagpatino to. Kung natatandaan niyo po, nasa DILG ako. Ako po ang head ng urban noon sa DILG. Marami po tayong leader dyan sa Balasan. Bakit? Halos lahat tayo meron ng pag-iisip ng hindi maganda. Sabi ng professor ko, napakawalang iya mo. Pati pa naman tayo. Joke lang po. Pero, eto na po yung Eto, nakikita na natin yung pinaka worst na nangyayari sa bansa natin. Sa Pilipinas. Hindi na maganda. Sobra na, palitan na. Papakulungan yan o kinakailangan bitayin. Bitayin yan. Muli! Una-una, nagpapasalamat ako doon sa mga kasama kong director, Sir Sam, Sir Rolly, Sir Erwin, no, lahat. Sir Nino, at saka kay Sir Ray. Yan po mga matitibay na mga direktor na pinili ng BIPSD. At tingin ko, tama po na simula pa lang to at magpaparami tayo para sa mga susunod na laban natin. Lalaban natin dito sa ating bansa. Huli! Salamat din sa mga umating ng Urban Pool ng Quezon City sa nandiyan dyan. Taas po ang kamay, yan, si Aling Mercy. Ang mga taga-Bulacan, nandiyan si Eric Angeles. Mga taga-Caloocan, Joel Garcia. No, at saka yung mga operator ko na nakasama sa iba't ibang lugar ng bansa. Ngayon, mag-meeting kami, mga operator. Gusto namin maglagay ng mga politiko sa ating, lalo na sa barangayan hanggang sa national. Mag-meeting kami
para pumili ng mga tamang leader no, sa 2026 sa barangay hanggang sa 2028. Of course, walang duda, PP Sara. No? Simula ang panahon hanggang ngayon, titindigan namin ang mga Duterte dahil sila lang no, ang nakita namin na pamilya ng mga namuno sa ating bansa na mayroon talagang tunay na pagbabago. Muli, maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ay, October 12, sama-sama tayo, October 12. No? Yung Tiban din Talye, ilalagay na lang namin sa GC. Okay, maraming salamat po. Linggo yun eh. Isang magandang lalaki ko rin kay Mami Jessra. Kasi yung kanina. Muli, may tawag sa inyong